Yan. Tayo pong lahat ay tumayo. Magandang hapon po sa bawat isa. Pakisabi nga po sa mga katabi nyo, Shalom, kapatid. Amen. So, shalom po sa mga nanonood sa ating online sa hapong ito. At tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, na siyang may gawa ng langit at lupa, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan, O Diyos, sa hapong ito, Panginoon. Muli, O God, sa ibinigay mo sa aming opportunity, upang muli kami sama-sama, Panginoon, na makapagpuri, makapagpasalamat sa iyo, at patuloy, O Diyos, na sambahin ka namin sa spirito at sa katotohanan. Salamat, Panginoon, dahil narito ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang muli, O God, patuloy ka, O God, na luwalhatiin, O Diyos. Sa hapong ito, dinideklaraan namin ang iyong Santong Espiritu, ang siyang patuloy na makakasama namin sa gawaing ito. Dinideklaraan na namin ang katagumpayan at patuloy, O Diyos, na hinahangad namin ang kalooban mo, Panginoon, ang patuloy na siyang mangyari, Panginoon, sa gawaing ito. Pinagkakatiwala din namin sa inyo, Panginoon, ang maghahayag ng iyong mga salita. Dinideklaraan namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang mangunguna, magtuturo at patuloy, Panginoon, magbibigay ng fresh revelation sa Kanya upang ang mga salita, Panginoon, ang Kanyang ipapahayag ay patuloy, Ama, na magrerema sa puso ng bawat isa. Panginoon, maraming salamat po. Ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Tunay nga na ang kaharian ng Diyos ay narito. Amen. The presence of the King is in this place. Amen ba? Amen. Kaya naman minsan pa'y purihin natin ang Panginoon sa oras na to. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba
last time, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Hallelujah. Hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa'y maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Maghari ka, Panginoon, ngayon at kailanman, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. We will worship you, Lord, in spirit and in truth. Hallelujah. Come on, church. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa buhay na bawat isa sa amin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, thank you, Jesus. You are worthy to be praised. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa presensya mo. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O Lord. Di ka nagkulang sa amin. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa buhay na bawat isa sa amin. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Lord, that your will be done. Maghari ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo, Panginoon. Patuloy naming ibabalik sa iyo, Lord, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Isang pinagpalang hapon po ulit sa bawat isa sa atin. Pakasabi naman sa katabi mo, Shalom. Amen. Hallelujah. Ayan, sige, before tayo manalangin, basahin muna po natin ang verse which is in 2 Corinthians chapter 9, verse 7 to 8. Ang sabi po dito, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. At verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Amen. Tunay nga na kapag ang puso natin, kapag buong puso tayo nagbibigay, amen, tunay nga na mararanasan natin ang totoong kagalakan. Amen? Amen ba? Sige, tayo lahat ay manalangin. Hallelujah. Yes, Ama, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat, O Lord. Patuloy, Lord, pinupuri ka namin, O Lord. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, O Lord. Salamat, Panginoon, for this offering, Panginoon. Naniniwala kami, O Lord, na
Naniniwala kami, O Lord, na nagbigay kami, Panginoon, dahil mahal ka namin. Nagbigay kami, O Lord, dahil pinagpala na kami, Panginoon. And Lord, sa oras na to, Panginoon, patuloy naming dinideklarahan, Lord, the multiplication, Panginoon, sa buhay ng bawat isa in the name of Jesus. And Lord, sa oras na to, Panginoon, naniniwala kami, O Lord, na pinagpala mo na ang bawat isa. Naniniwala kami, Panginoon, ang provision mo, Panginoon, na patuloy, Lord, na maranasan ng bawat isa sa bawat aspeto, Lord, ng buhay namin, Panginoon. Sa oras na to, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat. We declare shalom, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Lord. Patuloy naming ibabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you sa inyong presensya, mga kapatid. Amen po. Sige po, sa oras pong ito, panalangin muna natin ang mensaheng ito, God. Salamat po, Panginoon, sa oras pong ito, mga itinatas po namin ang iyong mensahe sa oras na ito. Lord, let the anointing will flow upon those people, Panginoon, na makarinig ng iyong mensahe, Panginoon. Pagpalahin mo ang bawat isa, O God. Salamat po, Panginoon. Tunay nga, O God, dakila ka sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos. Thank you, Lord. Thank you for everything, Panginoon. Thank you sa ipong kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ang ating pong isishare ngayon, no, ay patungkol kung paano tayo mamuhay to the fullest. Amen po. Ang sabi dito, ang ating pong title ay Living Life to the Fullest. Amen. So, ano pong ibig sabihin ng living life to the fullest? Amen. Lalo na sa panahon ngayon, amen? Mapalad tayong mga nakakilala sa Panginoon. Mapalad tayong mga anak ng Diyos, sapagkat ang kakulangan ng bawat isa sa ating buhay ay napunuhan ng ating Panginoong Yesus. Amen. So sabi nga, dito sa atin, iniisip na ang buhay ay puno ng tagumpay. Kaya ang tao, anong ginagawa ng tao upang managumpay? Amen? Ginagawa niya ang lahat, magpakapagod, magtrabaho, sapagkat para sa kanila, ang katagumpayan ng buhay ay yung merong kang, yung magpakapagod ka, yung merong kang magandang buhay. Amen? Yung magandang buhay na nagmumula sa mundo. Amen? Ang mundo, never po nating maranasan na maging mabuhay na mapunuhan ng pangangailangan, ng kakulangan natin. Amen? Sapagkat, nung nagkasala ang tao, nagkaroon ng kakulangan na nararamdaman ng tao. Amen? So, sa kakulangang iyon, ang tao ay inahanap yung para mapunuhan yung kanilang pangangailangan, yung kanilang kapayapahan na hinahangad ng bawat isa. Amen po. Subalit, ang tanging makakapagpuno lamang sa vacuum na yon ng kakulangan ng tao ay ang ating Panginoong Yesus. Amen. So, ang Panginoong Yesus lamang ang siyang daan upang maranasan mo yung sinasabi na living life to the fullest. Amen. Dito sa mundo, wala po tayong maranasan na mamuhay tayo na may kapayapahan, no? Oo, namumuhay ka sa kasaganahan sa ng mundo. But, ang pinaka-importante po doon, mamuhay ka ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. So dito sabi nga, yung tao lagi na lang naghahanap, lagi na lang may hinahanap, laging may kulang, laging nararamdaman sa buhay na mayroong kulang. Amen? No? Sapagkat wala silang kakontentuan hangga't hindi nila maranasan ang kahalwatihan, ang pag-ibig at makilala ang Diyos
na nagbigay ng buhay para sa kanila, para sa ating lahat. Amen? Kaya nga, ang ginagawa, nagpapakapagod sa mundo, ang ano ng mundo ay magpakapagod ka, maghanap ka, at laging may kulang. No? Lahat ng effort mo, gagawin mo, pero andun pa rin yung kakulangan na mararamdaman mo. Never kang maging satisfied because the world cannot satisfy you. Amen. Hindi maibigay ng mundo ang kailangan natin na tunay nga na ninanasa ng bawat tao. Anong ninanasa ng bawat tao? Yung mamuhay sila na may kapayapahan, na may kagalakan. Amen? Mamuhay sila na yung sa kanilang puso, yung sa kanilang puso ay puno pa rin ng galak anuman yung sitwasyon. Amen? Tayo po ay mapalad. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen? Kaya sa bawat pangyayari sa ating buhay ay nandoon yung pasasalamat natin sa Diyos. Amen? Ano man ang sitwasyon, nagpapasalamat tayo. Kaya dito sabi nga, yung patuloy kang magpakapagod, patuloy kang maghanap, ito ba ang nilahan ng Diyos? Ito ba ang buhay na inilahan ng Diyos para sa kanyang mga anak? Ang mundo, oo. Amen. Pero sa Diyos, hindi iyon ang ninilahan ng Diyos sa ating buhay. Siya ay namatay para sa atin. Siya ay namatay upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? So, siya ay dumating upang tayo ay bigyan ng masaganang buhay. Amen? So, dito sabi niya, alamin ang pinakamabuti na buhay sa Diyos. Ano ba ang pinakamabuting buhay sa Diyos? Yun ay ang kilalanin mo ang iyong Panginoon na nagbigay ng buhay sa iyo. Kilalanin mo yung nagmemehari ng buhay mo. Amen. Sa bawat oras, bawat araw ng buhay mo, kailangan natin na nakikipag-ugnay tayo sa ating Panginoon. Amen. So, sabi nga dito, tayo ba, masasabi natin pagtapos na tayo dito na, God, thank you for the fullness of life. Masasabi kaya natin yon? Nasa bawat isa po yon. Amen? Lord, thank you for the fullness of life kapag tayo ay tapos na dito sa mundo. Amen. So dito sabi niya, yung napakasarap pakinggan. Pero tingnan mo yung panalangin ng Diyos, no? Yung sa kanyang, alam ba natin yung panalangin ni Jesus. Amen? Yung sabi niya, glorify thou me. Sabi niya, no? As I glorify you. Sabi niya sa Ama, no? Glorify. Sabi niya, for I have accomplished the work you entrusted to me to do. Amen? Ipamuhay ang pinakamaganda sa buhay. Pwede ba nating tanungin ang ating sarili? Did I accomplish something exactly what God intended me to do? Amen? Tanungin po natin sa ating sarili, meron na ba tayong na-accomplish na ninanais ng Diyos na gawin natin sa ating buhay? Amen? Yun ding pagdalo-dalo natin, pagsamba natin, di ba? Isa rin bagay yun. Pero, anong nangyayari po? Amen? Yung pag-ano ng Diyos, sabi niya, yung kailangan, sabi niya, napaka-importante sa Diyos yung fellowship ng kanyang mga pamilya, ng kanyang mga anak. Amen? Kasi doon sa pagpe-fellowship ng mga anak ng Diyos, nagkakaroon tayo ng kalakasan, nagkakaroon tayo ng katatagan, at kung mga may problema dyan, no, na ipapanalangin natin. Amen? Kaya napakatindi, kung hindi tayo nakikipag-fellowship sa ating kapwa, kung hindi tayo dumadalo, yung pumupunta sa mga ng church natin, halimbawa, yan, midweek, no? Kingdom invasion, main service, anong mangyayari sa atin?
Amen? Manghihina tayo dahil kulang tayo ng fellowship sa Panginoon. Amen? Kasi yung pakikipag-fellowship mo sa kapwa mo, ay nagbibigay ng kalakasan sa iyo yun. Amen? Kaya sabi dito, minsan, di rin natin inisip kung anong tunay na buhay na ninanais ng Diyos. Ang ginagawa natin, ang Diyos sa kanyang mga anak. Amen? So, ang nangyayari po, iniisip natin ang buhay ay ganito, yung ipanganak ka. Isilang ka, alagahan ka. Ngayon, pag lumaki ka, mag-aral ka. Pagkatapos mong mag-aral, magtrabaho ka. Pag nagtrabaho ka, magbuo ka ng pamilya mo. Amen. At pagkatapos nun, trabaho, trabaho, trabaho. Hanggang doon sa tumanda ka na. Amen. Hanggang sa tumanda ka na, trabaho pa rin, trabaho pa rin. Hindi ka, paano kasi, hindi tayo nakakaramdam ng kapunuhan sa ating buhay. Amen? Hindi tayo nakakaranas ng yung bang laging may kulang. Laging may kulang. Kaya nangyayari, minsan, kahit nasa edad na tayo, hanggang sa umalis tayo dito, andyan, yun pa rin, hindi natin nararanasan yung kapunuhan. Amen? Kung malayo tayo, kung hindi natin kilala ang ating Panginoong Yesus. Amen? So, sabi dito, ang Diyos ay hindi ganoon ang ninanais niya para sa atin. Tayo ay nilikha ng Diyos dahil sa pag-ibig. Amen? Tayo ay nilikha ng Diyos para sa layunin. Ang buhay ay may layunin. At ang layunin lamang ay tanging sa Panginoon lamang yung layunin na yon. Amen? Kaya kailangan natin maintindihan ito. Kailangan nating malaman ang katotohanan na hindi lamang tayo inilikha ng Diyos, hindi lamang tayo nandito sa mundo upang magliwaliw, upang mangapa. Amen? Nandito tayo sa mundo, we are born for a purpose. Amen? And that purpose, it's only for God purpose. Hindi yung layunin para sa iyong sarili, hindi layunin para sa mundo, kundi para sa layunin ng Panginoon. Dapat po nating matandaan yon. Amen. Hindi tayo isinilang para sa sarili natin. So, sabi nga, kapag tayo ay natutunan natin ang katotohanan nito, hindi tayo pwedeng mabuhay to the fullest, no? Kung hindi natin maintindihan ito. Amen. Kung hindi natin makilala ang ating Panginoon, kung wala tayo sa Panginoon, nasa mundo pa tayo, never nating maranasan yung the fullness of life. Amen. So mabubuhay tayo upang magbigay ng kaaliwan sa Panginoon. Amen. Sabi nga, nilikha tayo upang maging kanyang kaaliwan. Ang tanong doon, nagiging kaaliwan ba tayo sa Panginoon? Amen. So tayo lang pong nakakasagot sa bagay na yon. Amen. Kung tayo ay nagiging kaaliwan sa Panginoon. Amen. So, sabi niya, hindi sa ating sarili o sa mundo, kaya't hanggat di tayo magkaroon ng relasyon. Yon, magkaroon ng relasyon sa Diyos. Amen. At ma-restore yung broken relationship dahil sa disobedience ng ating mga ninuno. Amen. Kaya, nagkaroon tayo, yung pagkakasala nilang iyon, hindi natin masumpungan yung fullness of life. Amen? Kaya kailangan nating magkaroon muna ng relasyon, makilala muna ang ating Panginoon. Amen? So dito sabi niya, yung pangako, yung ninanais ng Diyos sa atin ay yung sa John 10:10b. Amen? Dumating ang Panginoon dito, sabi niya, God wants us to live abundantly. Amen? God wants us to experience the fullness of life. Ngayon, ito po ang nais ng Diyos. Live life to the fullest. He promised in John 10:10. Kaya, siya pumarito nga para ma-experience natin yung fullness of life. Amen? So, meron tatlong principles na dapat nating alalahanin. Amen? Para maranasan natin ito.
paano natin ito maranasan? Ano ang dapat nating gawin? Ito po mga dapat nating gawin. Amen? Number 1, surrender your life to the Lord. Amen? Yung po ang pinakauna, bago mo maranasan lahat-lahat, kailangan you must surrender your life to God. Surrender means submission. Kailangan tayong magpasakop sa Panginoon. Kailangan nating isurrender yung buhay na ito na kanyang nilikha para sa kanya. Amen? Hindi para sa ating sarili. So, dito sabi nga, surrender means submission. If you want fullness of life, you have to surrender. You have to conquer. Kung minsan kailangan nating mapaglabanan. Amen, ang mundo. Amen. Sa Romans 12:1, anong sinasabi dito? Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako ay nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang sinasabi ni Paul, di ba? So, sa verse na ito, sinasabi ni Paul, dahil sa masaganang biyaya ng ating Panginoon, no, ng Diyos, hindi niya sinabing, I command you. Amen? Instead, sinabi niya, I'm urging you. No? Urging you, no? So, dito, sabi niya, kasi ang buhay Kristiyano, hindi lang yung inuutos, kundi hinihimok. Amen? Amen? Bakit arguing? Because it is our response, because we are in a relationship. Amen? So, ang ating motivation, layunin, hangarin, bakit natin ginagawa ang isang bagay na hindi sa takot. No? Hindi sa takot. Hindi yung sinasabing kapag hindi mo ginawa yan, patay ka sa akin. Amen? Hindi yung tinatakot tayo. Amen? So, ang sabi dito, walang ganoon because of mercy of God. Present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. If you truly understand the mercies of God's salvation that you receive from Him, the grace and beauty of God, the sovereignty of God, ito ang dapat nating gawin. Present your body. Amen. Present your body. Body represent, ang katawan, represent, hindi lang sinabi, present your body. Yung body, may tatlong element yan, may tatlong yung mind, soul, and spirit. Amen? So, pag sinabing present your body, it means present the wholeness of you. Amen? Kabuuhan. Wala yung tira. Buong buo. Isurrender mo yan sa Panginoon. Sabi nga dito, in OT, no? In Old Testament, there are two kinds of sacrifice. Amen? Sacrifice or offering. Amen? Number 1 ay yung sin offering. Amen? Sino yung sin offering? Si Jesus. Amen? Jesus is mandatory para malinis tayo sa ating kasalanan. Ito ay mandatory. Jesus Christ did that because after that, ginawa ng Panginoon yung sin offering. Amen? Ngayon, ang sabi dito naman, yung isa naman sabi niya, you have something to do, nagkaroon ng voluntary burnt offering. At ang burnt offering to do, yun ay sinusunog. Yung burnt offering, kaya burn, sinusunog. Amen? So, kapag sinusunog, lahat walang ititira. Ito ang sinasabi ng living sacrifice. Meaning, killing. Pag in-offer mo, yan ay as living sacrifice. Pinapatay yan, di ba? Sinusunog yan. Amen. So, pero bakit living sacrifice in a daily basis? Bakit sinasabi yung
sacrifice in a daily basis. Amen. So, sabi niya dito, in a daily basis, living sacrifice, dying to your references. Amen. You're dying sa mga bagay na gusto mo alang-alang na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Amen. Amen. Ayon sa kagustuhan ng Diyos, yung dapat nating gawin. Amen. Ngayon, sabi niya, now, anong ibig sabihin ng acceptable to Him? Kaya, give your best. Kaya nga, holy ibig sabihin, kakaiba ito. Amen? A set apart offering. Kaya, sinasabi, ito, inahanda to para sa Diyos. Ito, sa buhay ko, ito ang pinakamaganda na ibibigay ko sa Diyos. Amen. So, after that, yun ang sinasabi natin. Ibigay ko ang pinaka-the best sa Panginoon. Amen. Ang tanong, naibibigay ba natin? Minsan, hindi. Amen. So, sabi dito, yung pinakamagandang oras, sabi niya, ibibigay ko sa Diyos. Pero minsan, kahit nasa panalangin, ang ibibigay sa Diyos ay yung tira-tira. Amen? Kasi paano magigising ng maaga, pagkagising, ayun, yung aligaga ka na, nagmamadali ka na, no? Nagmamadali ka na sa lahat ng gagawin mo. After that, pagod ka na, doon ka pa mag-pray. So, tira-tira na lang yung mabibigay mo sa Panginoon. Hindi mo na maibigay yung buo kasi nga, yung oras mo, inano mo na para sa sarili mo. Amen? Kaya sabi niya, alimbawa, yung nagmamaneho ka, amen, hindi dapat attentive yan pag nagmamaneho ka. Amen? Ang isip mo dapat, na-enjoy mo yung pagmamaneho mo. Hindi yung sabi niya, parang aburido ka sa mundo. Kaya minsan, nung nangyayari, napapahamak. Amen? So, dapat sabi niya, sa mundo, araw-araw, lalo pa, kung matraffic, yun, naaburido talaga yung mga nagdadrive. Amen? Na Diyos, pag matraffic, naaburido ang tao. Kaya sabi nga, kailangan, nag-i-enjoy ka lang. Amen? Enjoy mo lang. Huwag yung parang aburido ka sa mundo. Amen? The truth is araw-araw we are challenged to offer our body as a living sacrifice to God. Kaya kung estudyante ka, kung housewife ka, kung businesswoman ka o businessman ka, kailangan gawin mo yon. Sabi niya, kailangan i-ano mo yon as yung para sa Diyos. Amen? Ginagawa natin, we must always been in mind everything kung ano man ikaw, sabi niya, must do as offering to God. Yung ginagawa natin, kailangan yung pag-worship din natin sa Panginoon. Ino-offer din natin yung sarili natin sa lahat ng ating ginagawa sa Panginoon. Amen? We all doing it for worship. Your spiritual worship, sa totoo lang po, if we see, working, sabi na, to gain money, sabi niya, ano sinasabi dun sa Matthew 16:24. Ang sabi, sino mang nagnanais sumunod sa akin at kailangang itakwil ang kanyang sarili. Amen? Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. At that time, pag may makita kang krus, anong ibig sabihin? Patay. Amen? Pag may nakita kang krus, ay may patay. Sasabihin na, ay may patay. Amen? So, sabi nga dito, noon, you will, kaya yung na-executed ka, and say, follow me. Follow me, and this is a challenge to be done daily. Kaya bakit, sabi ni Paul, I die daily. Amen? Kasi, decision yun. Kaya nga, ang magpuri ka sa Panginoon, hindi man lagi nakakapagpuri. Amen? Kung minsan gusto mo magpuri, hindi ka naman nakakapagpuri dahil nga sa mga kabisihan ng tao. Amen. So dito, minsan naman, yung bang nananalangin ka, yung magising ka,
tapos gusto mo manalangin ka, pero ang nangyayari, antok na antok ka pa rin. So, nung nangyayari, minsan dadadag, kailangan natin labanan niyon. Kailangan natin sabihin na, I will must wait for the Lord. Amen? Kasi, kung anuin mo yung antok na yun, talagang, matutulog ka. Iwanan mo yung ginagawa mo para sa Kanya. Amen? Kaya sabi niya, kailangan, challenge yun. Challenge sa atin yun. Matutulog ka ba o mananalangin ka? Amen. Kaya, sabi dito, it is a decision to conquer. Sabi niya, I will awake for the Lord. Sa Matthew 16:25, ang sabi dito, whoever wishes his life will lose it. But if who lose his life for my sake, he will find it. Pag ibinibigay sa Diyos ang iyong katawan, nagkakaroon ng kabuluhan. Amen? Nagkakaroon ng kabuluhan. Sabi din, sabi ni Lord, don't confirm. Sabi ng Panginoon, don't confirm to this world, but must transform by renewing your mind. Amen. Sa 1 John 2:15-16, ito ang sistema ng mundo. At ito rin, bakit nagkakaroon ng yung tao sa mundo. Number 1, bakit natutokso ang tao? Ano ba yung mga bagay na nangyayari, nagagawa ng mundo sa tao? Bakit minsan natutokso ang tao? Unang-una, ang sabi nga ay unang-una, apple of the eye. Amen? Apple of the eyes. Amen. And then, lust of the flesh, and then pride of life. Amen. Kasi, sa mundo, ang dami mong makikintang maganda. Kaya kung minsan natutokso ang tao. Amen. Tulad din kasi, kapag nakita mo, ay ang ganda. Ngayon, matutokso ka ngayon. Ngayon, yung flesh mo ngayon, susunod na yan. Ngayon, pag nakantam mo yan, at ikaw ay nakita mo, akala mo na, yun ang makakabuti sa'yo. Hanggang sa minsan, hindi mo na namamalayan. Nagmamalaki ka na. Amen? The pride of life. Yan ang tatlong kalaban ng Diyos, no? Kalaban. Yun ang ng mundo na hindi ayon sa ating Panginoon. Amen. So dito sabi niya sa James 4:4, sabi, only God can fully satisfy us. God always think the best for us. Amen. Naintindihan po natin. So dito sabi niya, these are the pattern of the word and pattern of God. Magkaiba po. Amen. Dito ang sabi ng mundo, kailangan ang mundo na conform sa mundo, conform. Sa Diyos naman ay natatransform tayo. Amen? Sa mundo, ang sabi, to have more. Kailangan, dahil walang satisfy ang tao, to have more. Meron ka na, gusto mo pa rin, marami. Amen? Pero sa Diyos, anong gusto ng ating Panginoon? Give, not take, sabi niya. Ito ay sa Acts 30:35. Amen. Acts 30:35. Oo. Sa Acts 30:35. Tingnan na lang po natin sa ating Oo. Sabi niya, dito naman, to be first. Sa mundo, ay kailangan mauuna ako. Diba? Gusto nila, lagi silang nauuna. Gusto nila, sila ang laging nauuna sa lahat ng bagay. Amen. Ang mundo. Amen. Pero sa Diyos, anong gusto ng Diyos? To be last. Amen. Kasi, doon sa Mark 9:34-35, yun ang tungkol sa yung mga apostoles na inaano nila kung sinong dakila. Amen. Pero ang sinabi ng Panginoon, yung dakila, yung huli na magsiserve. Amen.
magsilbi ka, mag-serve ka. Yon ang dakila sa kaharian ng Diyos, mag-serve. Hindi yung ikaw ang i-serve. Amen. Dito rin sabi niya, to be served. To be served. But sa Panginoon, umano siya, to serve. No? To serve. So doon, sa Matthew 20, verse 26, 28 yun. Amen? So, dito naman, to live. Sa Panginoon naman, die to thyself. Amen. Matthew 16, verse 25. Tapos sa mundo, ang nice na mo, to have freedom. But the freedom in the world, there's temporary lamang yon. Amen? Submit to the Lord. Sa John 8:38. Tapos, to have best life, live for Jesus. If you have freedom, live for Christ. The only way. Amen? Christ is the only way. Sa Romans 12:1-2 po yun. So, sa Joshua, sabi niya, kapag nais mong becoming Christ-like, kailangan, sabi niya, lagi nating i-meditate yung kanyang mga salita. Amen? Kailangan natin ma-meditate lagi yung kanyang salita. Amen po. Ngayon, sabi dito, sa Romans 12:2, ang sabi, don't conform to this world. Sa halip, ayahan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong mga pag-iisip upang maunawahan ninyo ang kanyang kalooban. Kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap sa nakalooban ng Diyos. Amen po. Minsan hindi mo maintindihan yung mga nangyayari. Amen? Hindi mo maintindihan hanggat hindi ka sumunod. Kasi pag sumunod ka, may experience mo. Amen? So, dati sabi din sa don't think you are higher than others. Kasi, sa ng Panginoon, maraming parte. Amen? Iba-iba ang gawa. So, kung wag mong ipagmalaki kung anong nagagawa mo. Kasi pare-pareho kayong may trabaho sa karya ng ating Panginoon. Amen? Sa Romans 12:4 sabi niya, don't compare yourself, for we have different function. Amen? Don't compare yourself na kung ikaw ay nakakagawa na hindi nagagawa ng mga kasama mo. Don't compare because lahat kayo pantay-pantay sa Panginoon. No? Lahat ng mga gifts natin ay ginagamit natin ayon sa kung ano ang ibinigay ng Diyos. Amen? Kung kamay ka, hindi ka paa. Amen? Oh. pero merong yung bang, di ba? Kung minsan yung kamay nagagawa paa, di ba? Oh, baliktad. Sabi nga ni Pastora, kung lahat tayo ay bibig, anong mangyayari, Amen? Anong mangyayari kung lahat hindi mo na siguro maintindihan kasi nagsasalita lahat yan, Oh, kaya sabi niya, kailangan natin, yung don't compare ang sarili mo, kung ano yung calling mo, kung anong nagagawa mo, don't compare to others. Dahil hindi tayo talaga pantay-pantay. Hindi pare-parehas. But, we are the same in God. Amen? Tayo pantay-pantay sa Panginoon. Yung ating mga calling, yun lang ang iba-iba. Amen? So, sabi nga dito, sabi,
hiwalay. Hallelujah. Kailangan hiwalay po tayo. Separate yourself from the world. Kasi kaya nga sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo. Amen? Kasi pag sa mundo ka nakiayon, walang mangyayari sa buhay mo. Sabi niya, kailangan matransform tayo ng Panginoon upang maranasan natin yung the fullness of life. Amen. Number 3. Ang sabi, serve. Ayun. Serve. Ano ba serve? Ano ba ibig sabihin ng serve? You will not have value until you will not serve. Totoo po ba yan? Amen. Wala kang kabuluan sa kaharian ng Diyos kung hindi ka maglingkod. Amen. Kasi sabi nga ng Diyos, ang pinakadakila ay yung naglilingkod sa Panginoon. Amen. So dito, serve. Sabi nga, Romans 12:6. Lahat may kaloob tayo at ang mga kaloob natin ay need to use. Kailangan nating gamitin, no? To serve God. Itanong mo kay Lord kung anong hambag o ibahagi na gawa sa gawahin niya. Amen. Yun po. Kaya kailangan po, sabi nga, kailangan iba-iba po yung ating kaloob. Amen. So, dito, nalito po ako dito. So, sa number 6, you cannot serve. There is a kapag hindi daw tayo makapag-serve, no? There is a problem in us. Meron problema sa atin. Amen? If we look around us, if we look outside, we can see much people need Jesus. Amen? And we are the one na may bahagi doon. Makibahagi po tayo sa mission, makibahagi tayo sa evangelization. Amen? Kasi we have to serve bilang isang anak ng Diyos upang para maano ang kanyang kaharian dito sa mundo. Sapagkat nakakalungkot, sabi nga malapit na ang pagdating ng last days na. But ang dami pa po ang hindi nakakarinig ng salita ng Panginoon. Kaya sa mga oras pong ito, sa mga panahon ito, napakadali ang mag-share ng salita ng Panginoon. Kasi dahil ang mundo ay puno ng mga pagsubok, puno ng mga problema, puno ng mga kaguluhan. So, ang tao ay puno ng anxiety. Ang mga tao ay puno ng stress. Amen? So, wala sila, kung nasa mundo pa sila, ang kanilang pangahawakan ay yung kalakasan nila. Yung kaunawahan nila. Kaya kung minsan, kung meron silang problema, nakatuon lang sila dun sa problema. Kasi hindi nila alam na ang problema is a part of life. Amen. So, kailangan, sino pa bang gagamitin ng Diyos kundi ang kanyang mga anak? Amen. Paano bahagi ang kanyang salita? Tulad ng sabi niya, pumunta kayo sa Samaria, pumunta kayo sa buong mundo, sabi niya, ihayag yung aking salita. Sinong gagamitin ng Diyos dito? Tayo. Amen? Kaya kailangan po, bilang nakakilala sa Panginoon, kailangan po nating pagdasahin na makapagbahagi tayo. Amen? Kahit na lang yung kasiping mo, yung katabi mo. Amen? Kung minsan, ang dami po, kaya nga tumingin ka sa paligid mo, minsan sa paligid lang ng bahay mo. Ang daming di pa nakakilala. Amen? Kung minsan, ang nangyayari doon, yung ang dami. Kasi, pag nakikita mo yung napapahamak sila, ganyan, no? So, bilang anak ng Diyos, mag-ano sa puso natin, yung ano ba, yung compassion. Amen? Kailangan po tayong magkaroon ng compassion sa mga nawawala. Dahil yun ang pinaka-importante, bakit ang Diyos ay binigay ang kanyang buhay. Bakit ang Diyos ay bumaba bilang nagkatawan tao. Amen? For the lost. Amen?
Kaya napakatindi po itong pag-share na ito. Kung gusto mong maging mag-matured, kung gusto mong maranasan yung fullness of life, mag-serve ka. Amen? Kasi sa pag-serve, doon mo mararanasan yung peacefulness, no? Yung joyfulness, kahit ano pa yung sitwasyon mo, habang binabahagi mo ang salita ng Panginoon, God is giving you strength. Amen? Nararanasan po ba natin yon? Amen? Yung habang nagbabahagi ka, nararamdaman mo, katawan mo, parang ini-inject ka ng vitamins. Kasi lumalakas ka. Minsan nga, di mo nga nararamdaman. Ako personally, basta nagsasalita ako nagsishare ako, hindi ko nararamdaman yung nahuhaw ako. No? Kahit matagal ako nagkukwento. Hindi ko nararamdaman hindi ako nagugutom. Ang pakiramdam ko sa sarili ko, yung malakas ako, busog ako, yung tuwang-tuwa ang puso ko. Napakasarap talaga kapag tunay nga nagsiserve tayo sa Panginoon. No? Ang mahirap lang doon, mga Kristiyano na siserve sila, nagsishare sila, hindi upang mapurihan ng Diyos, hindi upang makilalang Panginoon, kundi makilalang kanilang sarili. Amen? So, the motivation nila, yung yun ang kanilang siyempre. Kaya nga, hanggang ngayon, kailangan po natin bilang isang anak ng Diyos. Amen? Kailangan po nating magkaroon ng pagkakataon. Anuin po natin yung oportunidad sa mga tao na nakakasalamuha natin. Kung minsan hindi mo kilala ang tao ay magsasalita sa'yo. And then, that is the time. Kung minsan ang tao mag-o-open door, no? Para i-share mo ang salita ng Panginoon. Napakatindi talaga ang mga pangyayari. Ang dali-dali po yung mag-share ng salita ng Panginoon sa mga panahon na yon. Amen? Yun nga, yung mga naunang apostoles, di ba? Dahil talagang ang puso nila ay maglingkod sa Panginoon, kahit alam nila, very dangerous, no? Sa pagsishare ng salita ng Panginoon. Anong nangyari sa mga apostoles noon? Yung pagkamatay nila, iba-iba. Yung isa, si Juan, pinhutan ng ulo. Si Esteban, yung namatay sa pagbabato. Noon, dami. Pero, yung tinanggap nila yon, nagpatuloy sila. Sabi nga ng Panginoon, kung mawawala ang buhay mo for my sake, you'll find it, sabi ng Panginoon. Amen? So, ang po na ito, na para tayo po ay maranasan yung the fullness of life, sabi nga, kailangan tayong maglingkod. Huwag po nating ayahan na hindi natin mahayagan yung mga taong nakakasalamuhan natin. Amen? Sapagkat kung nagnanasa ang puso natin na mag-share ng salita ng Panginoon, God will equip you. Amen? Bibigyan ng lakas ng Diyos. Kaso lang po, ang pangyayari, kahit Kristiyano na, matagal ng Kristiyano, pero hindi pa rin nakapag-share kahit sa isang tao. Amen. Why? Because, masigit nilang iniintindi yung salita yung sasabihin ng tao. Hindi yung sasabihin ng Diyos sa kanila. Amen? Nahihiya sila. Ngayon, nahihiya ka. Ikaw ba kinaya ng Panginoon? Amen? Dapat po nilang maisip yun. Amen? Kaya, sa mga oras na ito, no, yung mga nakakarinig na mga anak ng Diyos, kailangan po tayong kumilos. Kailangan magmadali po tayo dahil ang panahon ay dumarating. Amen? Nasa end times na po tayo. Amen? Kaya, bawat may oportunidad ka ni share ang salita ng Panginoon, i-share po natin. At para yung mga nasa mundo na hanggang ngayon, nangangapa, na hanggang ngayon ay nakakaranas pa rin ng kakulangan sa buhay nila, i-share po natin si Jesus dahil Jesus is the only way para tayo po ay makaranas the fullness of life. Amen? Kaya kung nais natin na maranasan yon, we must first surrender our life. Amen? Surrender to God. Everything, surrender
submit to Him. Dahil unang-una, siyang nagme-mayari sa atin. Amen. Siyang lumika sa atin. And then, kapag kailangan matutunan mo is a challenge to separate yourself from the world. Amen. Mahirap pero napakadali kapag ang puso mo ay talagang na-transform na ng ating Panginoon. Amen. At sa huli, kailangan gamitin mo yung binigay na gift ng Panginoon sa iyo. Kailangan gamitin mo yung wisdom, yung knowledge ng Diyos na binigay sa iyo. Amen. Kaya yun lang po. Opo, may natutunan tayo. Amen. Amen. Hallelujah. Sino po yung na-bless sa mensahe po ni Tita Son? Amen. So, mag-a-add lang po ako, no, doon sa kanyang mensahe. Amen. So, namanggit ni Tita Son, no, yung kanyang 3 points, no, kung narinig natin, yung surrender your life. Number 2, separate. And number 3 is serve. Amen. So, doon sa unang puntos niya, meron siyang sinabi about sa burnt offering in the Old Testament and the New Testament. Tama ba? And sa burnt offering po in the Old Testament, ang isang bagay po kapag ang mga tao po that time in the Old Testament, once they have sinned, no, sila po ay nagkasala, ang ginagawa po nila, nag-o-offer po sila ng ano po, ng mga animals, no? Yun po yung yung pinaka way, no, para yung kanilang kasalanan ay mapatawad. Okay? And ang kahulugan po noon, they are submitting their life, their sin to God, no, sa pamamagitan noon, no, ay mapapatawad ang kanilang mga kasalanan. Okay? So yun po yung sa Old Testament. But in the New Testament po, dun sa burnt offering po na tinutukoy na, no, kaya nga po yung sabi ni Tita Son, living in the fullest, no? Yung sinasabi niya sa John chapter 10b, no? So dito po, doon sa burnt offering po in the New Testament, no, malinaw na malinaw po ang sinasabi diyan ay ang ating Panginoong Yesus, no? Because of the atonement, no? Yung pong atonement na nangyayari, yung atonement means yung pagbabayad sala ng tao sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Amen po. Kaya nga po, nagkaroon tayo, no, yung kabuuan, no, ng ating Diyos Ama na naibigay sa pamamagitan po ng kanyang bugtong na anak na si Yesu Kristo. No, ang sabi po dito, no, nagkaroon po ng reconciliation ang tao muli sa Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po ng Biblia, no, panandali ang napahiwalay ang tao sa Diyos. Pero hindi hinayaan ng Diyos, no, na mapahiwalay, no, ang tao, no, hanggang sa kanyang muling pagbabalik niya. Kaya nga po gumawa siya ng pamamaraan. Ang ginawa niyang pamamaraan, ano po, no, ipinadala niya sino? Yung kanyang kaisa-isang anak. Tama po ba? Kaya nga po ang sabi dito, no, kung meron pang sinabi doon sa puntos number 1 ni Tita Son, ang sabi niya meron 3 elemento binubuo ang ating katawan. Tama po ba? Ano yung 3 elements na yon? Mind, soul, and spirit. Amen. At merong word na sinabi si Tita Son about urging. Amen. Urging, it means a full force. No, full force, it means, no, kailangan na baguhin. No, baguhin yung anuman yung ating nasa mind, soul, and spirit. Okay? So, ang sabi niya dito, in our old nature, ano yung old nature natin? Yung dating ikaw. Ano yung dating ikaw? Anong dating ikaw na meron ka nung hindi mo kilala ang Panginoon? Your sinful nature, no? Yung ikaw na luma, no? Ang sabi dito, kaya nga po sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, no, na ibalik muli sino? Ang tao doon sa original design ng Diyos. Amen. Kaya nga po ngayon, no, na-enjoy natin yung buhay na ganap at buhay na kasiyasiya dahil doon sa reconciliation na nangyari sa tao at sa Diyos. Amen po ba? Sino po dito nag-e-enjoy ng buhay kasama si Lord Jesus? Amen. Kaya nga po ang sabi niya dito, ano yung 3 elemento?
Ang sabi niya, meron pang sinabi si Tita Son kanina, kapag nakikita mo yung krus, ano yung simbolo nyon? Ano yung nakikita mo? Si Jesus na namatay para sa'yo. Amen? Amen ba? Amen? Kapag nakikita yung krus, sino yung nakikita natin? Si Jesus, yung kanyang ginawa para sa atin. Ang sabi ni Tita Son, merong namatay. Sino yung namatay para sa atin? Ang ating Panginoong Jesus. Amen? Na nagbayad ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Amen po ba? And ang sabi niya dito, number 2, ang sabi niya, separate yourself from the world. Dahil nga po, nabago na ang ating mind, soul, and spirit. Kaya tayo ngayon ay, ang sabi dito, kakaiba na. Nag-separate na po yung ating lumang pagkatao ngayong sa bagong pagkatao na natin. Kaya nga po, ang sabi ng Romans chapter 12 verse 2, huwag na tayong makiayon saan? Sa takbo ng mundo. Amen. The way we think, the way we act, and the way we speak. Amen po ba? And number 3, amen, dahil doon sa tatlong elemento na nagre-ring sa buhay mo na nabago, nakasama si Kristo, ngayon, buong puso ka na, na naglilingkod sa Panginoon. Why? Because you know already your true identity in Christ. Amen? Alam mo na yung totoong layunin mo ngayon dahil kasama mo na si Lord sa iyo. Amen? Ngayon, nag-reign na si Lord Jesus sa iyo dahil nakilala mo siya, tinanggap mo siya sa buhay mo, kaya ngayon na-enjoy mo na yung fullest, amen, ng buhay na kasama si Lord Jesus. Amen po ba? Amen. At naniniwala po ako, habang tayo ay nagmumove, ay tayo, talagang nandito pa, sabi ni Tita Son, we are in the end times. If we are already in the end times, ano yung dapat natin gawin ngayon? Ang sabi na tinuro ni Tita Son, kailangan magbago na tayo. Kailangan tayo, ang sabi nito, magpasabit kanino? Doon sa plano ng ating Panginoong Jesus. Amen? Hindi na yung kalooban natin, kundi yung kalooban ng Panginoon ngayon ang magre-reign, ang magro-rule sa mga buhay natin. Amen po ba? Tayo lahat ay tumayo. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa oras na to? Hallelujah! We give you glory, O God. We give you praise, O Jesus. O salamat, Panginoon, sambahin ang ngalan mo. O dakila ang iyong katapatan, Panginoon. Hallelujah. Rabakanda rabashika raba. Salamat, Panginoon, sa iyong napakagandang mensahe, Panginoon, sa iyong lingkod. Lord, we thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, we are living in the fullness, O God. Dahil alam namin, Panginoon, we know already our identity, we know already our purpose, O God. Bakit kami ngayon ay naririto, Panginoon? To rule and to reign, O God, to dominate, Panginoon. At salamat, Panginoong Jesus, sa buhay, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. At kami, Panginoon, sa oras na to, sa 3 puntos, Panginoon, we surrender our life to you, O God. Lord, our mind, our soul, and our spirit, O God. Lord, amin dinideklara, Panginoon, na patuloy kang kumilos, patuloy kang manguna sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, Lord, from glory to glory, O God, you will change, O God, our mind, our soul, and spirit, O God. Ang aming espiritu, Panginoon, ay konektado sa iyo, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, meron kaming kakayahan, Panginoon, upang, Panginoon, na kami ay hindi na makiayon, Panginoon, sa mundo, Panginoon. At nananampalataya po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na kasama namin, Panginoon, Lord Jesus. Alam namin, Panginoon, Lord, kami gagamitin mo mightily, O God. We will serve you, O God, with all our heart, O God. Salamat, Panginoon. Katulad ng sinabi mo in the book of John, una ka nang naglingkod para sa amin, O God. Ibinabalik po namin, sinusukli namin, Panginoon, ang ginawa mo para sa amin, O God. Maraming salamat, Ama. We thank you, Lord, for your reconciliation, Panginoon, na ginawa para sa amin, O God. Ginawa mo kaming matuwid, Panginoon. Ginawa mo kaming banal, Panginoon, dahil ito, O Diyos, ang nais mo sa bawat isa sa amin, Ama. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng aming mga manonood, O God, sa oras na to, Lord. Naniniwala po kami na nananampalataya. Kasama ka namin, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Kasihan mo ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Lahat, Panginoon, ng mga nanonood, lahat, Panginoon, ng mga nakakarinig, Panginoon,
Panginoon, sa oras na to, Lord. Amin dinidiklara, sineselyuhan sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Yesus, Lord. Ang bawat kasalanan ay pinatawad mo. Ang bawat karamdaman, Panginoon, ay pinagaling mo. Ang bawat, Panginoon, na meron kaming kakulangan, Lord, sinabi mo, O God, you our great provider, O God. Our Jehovah Jireh. O Rabakanda Rabashika Raba. Salamat, Panginoon, sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo. Maraming salamat, Ama, sa oras na to, God. Amin po, Panginoon, dinideklara, Panginoon, Lord, sa aming paghiwa-hiwalay, Lord. Dinideklara ko, Panginoon, sa oras na to, you are blessed, you are highly favored. Ang pag-ahari ng Diyos, Ama, ay sumainyo. Ang kalakasan ng Diyos ay nasa inyo sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Ama. Lord, ibinabalik po namin sa inyo ngayon ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba sa matamis at pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.